Pero naisip mo ba, Brad, na ano? Kumbaga parang nagkaroon ka ba ng acceptance na ano? Yung skill set mo is, kaya nagbalik ka ng considerable amount of profit, sabi mo, is nilagay ka ni Miss Market dun talaga sa dapat mong pagkalagyan. Yes, Kap. Oh, yes. Actually, napag-usapan namin to ni Lance King. May analogy, Kap. May analogy ako dyan. O yan, sige. O yan, analogy, Brad. I mean, medyo may pagka-self-aware din tayo, no? Kumbaga, Kap, kumbaga ako, as a trader, yung port ko is bahay. Kumbaga, treat ko na bahay, Kap. So, bahay na to, gawa ko na yung first floor, gawa ko na yung second floor, gawa ko na yung third floor. Gusto ko mga fourth floor, Kap. Tayo ng fourth floor. Pero, habang pinapataas ko yung bahay, yung foundation, Kap, hindi ganun kalakas. Yun, no, analogy, Kap. So, yung foundation, hindi kaya i-support yung additional floors ng bahay. So, anong mangyayari, Kap? Siyempre, di ba, alog-alog yan. And then, yun, eventually, worst comes to worst, bubuho. Mm-hmm. So, medyo yun yung kumbaga kung sa-summarize ko yung situation ko, parang ganun, Kap. So, parang very wise na to si Sir Tor. I'm impressed. Parang pinaghandaan ba, Kap? Yung maturity level, may paano na, may pag-name drop kay Lansling, may pag-analogy ng bahay at lupa, may foundation na rin. Iba na si Sir Tor ngayon. Natutuwa ako, So, magandang analogy, na-imagine ko. Na-imagine nyo rin ba, guys, na parang yung foundation pala is only built or can only withstand 3 floors. Pero you are trying to make it 4 floors. So ikaw, na-realize mo na, tama yung self-awareness, Brad. Na-realize mo na kailangan mong pagtibayin yung foundation. Tama ba? Yes, Kap. Parang yung fruits saka roots, lagi siya sabi sa secrets. Tama yun. So, ito na, Brad. Ito na, Kap. Ano yung mga options natin para based doon sa mga sinabi ko. Ano yung marami tayong mga napag-usapan ng mga issues. Saan doon yung parang pinaka may impact doon sa mga sa tingin mo yung pinaka-major na kinakaharap mong issue ngayon? Siguro yung kumbaga living in the past. Yun, kumbaga. No! Bis na yun. Huwag kang descripted yan, Continue yan. Pero anyway, yun, living in the past. Kumbaga, binigyan na nga ni Miss Market ng pinapangarap kong gains. Bis na maging grateful, nangingi palalo. Kumbaga, naging greedy pa. Yun, nung hindi binigay ni Market, naging affected. Yan, kumbaga parang wala sa neutral. Na-disappoint, nag-expect. Parang hindi clear yung mind. Hindi clear yung mind ko, to treat the next trade as different from the previous ones. So, let's say, kunyari wala tayong gagawing action plans. You're just going to continue with what you're doing right now, or ano yung nangyayari sa status ko lang. Ano yung mangyayari? Ano sa tingin mo yung mangyayari in the next few months? Tingin ko mangyayari is, Kap, guguho yung bahay. So, magsusoli ulit tayo at magsusoli ng gates. Gusto ko yung bumabalik tayo dun sa bahay na analogy. So, ibig sabihin, we need action. Kasi pag nagtuloy-tuloy pala, may pagguho na magaganap. So, ano yung mga options natin? Ano sa tingin mo yung mga options natin to move us forward? Sabi mo kasi is pagtibayin yung foundation para maipatayo mo yung 4 floors. Continuous naman tayo, Actually, Kap, yun nga, dahil nga na medyo na-hype din ako sa inyo. Majority ng time na inaaral ko is na technical. Focus tayo, kumbaga, sa the new meta, intangibles. Yung intangible. So, ano sa tingin mong part? So, kasama to sa sa options natin. Yung intangibles kasi is napaka-broad na topic yan. Okay. Anong part ng intangibles yung tingin mong kailangan mong medyo bigyan ng attention? More on mindset siguro. Mindset saan? Kasi, Kap, parang yung yung sa Secrets, Kap, kakasimula ako parang financial blueprint ba yun? Money blueprint? Secrets of the Millionaire Mind? Yung money blueprint. What about money blueprint? Hindi na, yung framing ng
mindset. Kumbaga parang, ang hirap explain eh. Ang hirap explain ko eh. Sige, yung foundation. Kumbaga parang hindi ako winning mentality. Yun lang. Hindi ka winning mentality. Hindi Winning mentality. Meron na nga, Brad, eh. Kasi, kumbaga, Brad, ito going back dun sa nagkaroon ka na ng breakthrough. Let's call it breakthrough. Ang breakthrough mo is yung nagkaroon kayo ng conversation with Robert C. before ng year. Parang, have some balls! Di ba sabi ni Robert C. Sabi mo naman, oo nga, no. Sige nga, tirahin na natin to. Kasi total, pinag-aaralan ko na rin naman to ng buong 2017. Tinitin ko. Pero, yung balls kasi, Brad, is basically, yung tinatawag na balls natin sa market is ito yung position size. Or, yes. When we talk about position size, it can be you're coming from a 25% position size or allocation per stock or per play, and then you're moving up to 50%. Or it can be coming from a 0% position size, and then you want to move up dun sa 25%. When I say 0% position size, ito yung talagang hindi mo tinitrade or paper trade ka lang. So, from the time na hindi mo tinitrade, sabi ni Robert, have some balls. Sige nga, i-trade ko na nga yan. So, conviction is all about position size when dito sa discussion natin. So, nagkaroon ka na ng breakthrough na ganun, Brad. Sabi mo nga, alam mo na kung anong ginagawa mo eh. Yes, Kap. Diba, alam mo na kung anong ginagawa mo, alam mo na yung anong pinipindot mo. Ito, question, Brad, is patience kumbaga parang yung patience ba kailangan nating i-improve? Actually, Kap, I think, isa sa isang strength ko yun. Patience. Tingin ko lang, Mm-hmm. Oo, medyo patient ako, Kap. Paano mo nasabi? Ano yung mga times in the past na talagang nangibabaw yung patience mo? I mean, this one, siguro nga, pag hindi nagpapakita yung mga Pokemon. Yan. So, hindi ko pinaforce. Pero ang problem is, pinaforce ko dun sa mga Pokemon na, yung mga setup na doon ako nagkanta. Leche. Ulit. Sabi mo, hindi mo pinaforce yung mga setups na hindi ko alam, Kap. Hindi ko pinaforce. Okay. So for example, breakout na downtrend, ganyan. So, I can, kahit pa mag 20%, 13%, I think natitis ko naman siya. Hindi ako napo-FOMO. Okay, pero, so, ile-let go mo yun. Pero naman, dito sa, pag nagpakita na itong mga setups na I should be able to trade, doon na nagkakanda gulo-gulo yung execution. Dahil din na medyo na light bulb mo dito sa sinabi mo kanina na baka naman pang bull market lang itong setup na to or hindi dapat i-click if bear market. So, teka, ang sinasabi mo ba is you're patient enough to look for or to wait for the setups na pero you're learning those setups na hindi mo alam kasi applicable siya sa bear market. Tama ba? Yes, Kap. So, okay. Yun yung tingin ko, I think I'm patient enough. Ayos. So, kumbaga parang ganito yan, Brad. Sa next cycle ng bear market, which is, you have to understand yung market moves in cycles, di ba? And parang yes. Season siya, sabi ni Jim Rohn. There's winter, there's summer, there's fall, there's spring. So, every single year, magkakaroon ng bear market run. Without miss. Walang year na in the history of the stock market na walang bear market run. So, ibig sabihin, the next time na magkaroon ng bear market run, alam mo na yung ano gagawin mo. Kasi right now, medyo hindi mo pa alam yung mga ginagawa mo. Yes, diba? Yes. Don't be like the Philippine government. Nax, may mga bigyan kita ng analogy, Brad, Binigyan kita ng perspective na naman, Brad, yung mga sagot kaya nanggagaling lang yan sa'yo. Inuulit ko lang yung mga lumalabas sa bibig mo. Pero nandito ako talaga to give you a perspective. Sa totoo lang, wala naman talaga akong alam Marunong lang ako, Brad Pero bigyan natin ng perspective. Itong ulan at baha. Every year ba umuulan, bumabagyo, binibisita ba tayo ng bagyo? Oo, di ba, Kap? Yes. Oh, di ba? Oo. Every year, may bagyo season tayo. Siguro it starts around May and then mag-e-end ng October. So, merong bagyo. And pagka mayroong mga bagyo, nandiyan yung mga baha. Tapos makikita mo, every single year, ayun yung problema ng Pinas. Yung baha. Diba? Parang magugulat ka na lang, biglang may mga balita na ganito, nasalanta ng bagyo to, it's not every year. Diba? Bakit hindi ka nagpe-prepare? Pero tama tong sinabi mo. Ano ba yung famous quote ni Jim Rohn? About, pinost ko rin to last time dun sa Trading RX. Ito, pakisulat. If it's raining, you can't fix the roof. If it's not raining, it doesn't need to be fixed. Parang bumalik tayo dun sa bahay, Ano yun? Parang bumalik tayo dun sa bahay analogy.
Oo. So, paano mo may apply tong analogy na to? If it's raining, you can't fix the roof. If it's not raining, it doesn't need to be fixed. Prepared na dapat. Yan. Yung, alam mo, tama. Prevention is better than cure, ganun. Why? Kasi nga every year, dumarating yung bear market run. Diba? So, you have to journal everything na naranasan mo this year. And this is the most important part. You have to be conscious about it. Kumaga parang, when I say that you have to be conscious about it, nakalista yan, di ba? Nilista mo. Ay, putya, na Superman syndrome ako. Ang nangyari kasi, Brad, is nag-shift na yung market, pero yung mindset mo hindi pa nag-shift. Sulat mo rin yun. Ay, putya, kailangan pala yung be water, my friend. Sabi ni Bruce Lee, be water, my friend. Kailangan yung adaptability ko sa sa place and sa market cycles nandun din. So, isulat mo yung lahat. Sulat mo yung lahat na yun, i-memorize mo yun, ilagay mo yun sa pader, lagay mo sa wallet mo na parang you have to be conscious about it. Aantayin mo na siya mangyari. Kasi every year, dumarating siya. So, kaya antayin mo na siya mangyari. Ngayon, pag nangyari yon, dahil conscious ka na mangyayari ulit yon, and mararanasan mo ulit yon, Brad, alam mo na kung anong gagawin mo. Yun. Yes, ka. Diba? Alam mo na kung anong gagawin mo. Kasi, like for example, bigyan kita ng example. When it comes to burnout, alam ko, kasi ako talagang mahilig ako humataw in all the things that I do. So, ang palagi kong inaabangan, ako, in the past, nang-burnout ako, yung biglang Brad na ayoko na, tama na. Mag-ibang bansa na lang ako or manood na lang ako ng TV series, tapusin ko yung Friends. Ito, Brad, real story to, tapusin ko yung Friends from season 1 to season 10. Diba? Tapos, nagkakaroon ng gano'n or mag-Dota ulit ako or ganyan. May mga biglang gano'n. Parang nag-throw na ng white towel eh. So, that's burnout. Kasi na-burnout ako bigla eh. Biglang bagsak, Brad eh. Yung enthusiasm ko, yung motivation ko, napunta sa iba. Now, nakita ko na isa sa mga biggest problems ko yun. As a person, not only as a trader, as a person. That's why, I'm very conscious about it na. Parang, inaantay ko na yung next time na ma-burnout ako. Alam kong darating eh. Ngayon, pag nangyari yon, next time na burnout ako, meron na ako mga ways how to counter-attack yung burnout, yung pag-burnout. Kasi nangyayari yun talaga. Ang mangyayari yun definitely very soon. If not later, soon yun mangyayari. So, ganun. Sabi ko, puta, kailangan, mag-burnout ako sigurado nito eh. Kunyari ito, inaayos ko yung impact, tapos meron pang impact Cebu, may impact Davao, may burnout. Ayoko na mag-impact. Putang inang yan. Impact? may ganun. Ayoko na mag-impact. Pero, Brad, nakaano na sa akin yung puta, antayin mo yung time na tatamadin ka, antayin mo yung time na burnout ka, tapos boom! Alam mo na dapat kung anong gagawin. Tumali, advance mag-isip, diba? So, you have to understand that na tama yan. When it comes to your tactics, kailangan medyo nagbibuild ka na ng data when it comes to bear market and you have to be patient about that. You have to be patient na parang hindi ka, since ito ba yung first bear market mo? Na full-time, yes. Na full-time, So, mahirap mag-trade full-time pag bear market eh. Kasi talagang yes, ka. 99.99% of the time, tangina nag-aantay ka lang. Nabuburyong ka lang and parang biglang gusto mo na mag-click out of boredom. Parang sige na nga, itry na natin to. So you have to do something else na parang kailangan aralin mo yung dynamics ng bear market. It should be exciting sa'yo kasi new knowledge eh. Para next year, buhay ka pa. Kasi Brad, kung inubos mo na lang yung bala mo ngayon, sa kakatry, ayun ang pinaka-deadly, Brad eh. Okay lang na mag-try ka ng new system, pero kung lagyan mo ng pera, or lagyan mo ng conviction ng malaking amount ng capital mo, dun nagiging deadly. Kasi wala naman talagang magaling sa una. So, yung option natin is, sa mga is to further improve patience, tama ba? By training or studying how bear markets work, and at the same time, matitrain din yung patience mo sa pag-antay. Alam mo, bigyan natin ng example, si Alpha. Kilala mo si Alpha, di ba? Alpha Centauri. Yes. Di ba? Yes. Si Alpha, talagang nag-aantay lang yan. Very patient siya. Ayun yung nakakabilib kay Alpha. Very patient siya na mag-antay nung setup na alam niyang i-trade. Di ba? So, talagang minsan may mga moments, pero he's very disciplined eh. Na, puta, hindi ko talaga itong setup na to is really not my thing. Antayin ko yung setup ko. So, from time to time, may mga nakikita ko sa kanya, may mga setup siya na bagong inaaral. Si Park Kim-chi din, si Messi na din, gano'n. Na parang momentum trading or swing trading, medyo
tinututukan niya na or yung mga bounce plays. And I'm seeing that he's getting good at it. Max po siya. Shoutout kay Park Kim-chi, kay Messi, no? So, be patient. Brad, strength mo na yan eh. Di ba sabi mo, strength mo na yan eh. Bigyan mo nga ako ng other scenarios outside trading kung saan mo nagagamit yung patience as a strength. Or kung saan mo nagamit. Sige, dito natin malalaman kung strength mo talaga yan. Patience? Siguro Kap sa sa sport ko, Kap, yan. Yun. O, sige, ano ba yung sport mo? Ayoko sabihin, Kap, pero bawal sabihin. Bawal sabihin. Bawal sabihin, baka ma-reveal. Bahay-bahayan? Oo. Pero I mean, Kap, meron siguro patience in the sense na trusting the training, trusting the diet, ganun. Eventually, para pagdating nung actual competition, ready na tayo. Hindi tayo naliligaw ng landas, kumbaga. Pwede ba yung Kap? Pwede. So, parang basically, you know to yourself na medyo delayed yung gratification. Yun pala. Yun, Brad. Yun yung punto nitong delayed gratification talaga. Alam mo, kasi ganito yan eh. Ang trading, it's highly relatable sa working out, going to the gym. Ito sa akin to hindi ko, example ko lang to, Brad. Delayed gratification yung parehas eh. Yung sport, yung dalawang activity na yun eh. Kumbaga parang, pwede ba na parang mag-sit ups ako 1,000 today, tomorrow meron na akong abs. Diba? Unlike cooking. Cooking, Brad, is immediate gratification yan eh. Paano ko nasabi? Magluto ka, alam mo agad kung mali ka eh. Alam mo agad kung masarap or hindi eh. Di ba pag tinigman mo? Kaya ang sarap niyang i-improve yung cooking. Kasi parang, ay putya, masyado palang matamis to. Bukas, babawasan ko yung sugar. Ay, masyado ulit matamis. Bukas, mas babawasan ko pa yung sugar. Di ba? Medyo immediate yung nakikita mong result. Unlike sa bodybuilding or unlike sa pag-workout, sa going to the gym, putya, ang tagal ng resulta, Brad. 3 months, 6 months, 10 months. Kaya bilib ako sa mga bodybuilders eh. Kasi parang highly relatable talaga siya sa trading. Brad, ito yung results na nakikita mo ngayon is hindi yan dahil doon sa ginawa mo ng January. Dahil yan sa ginawa mo ng 2017, 2016, maybe 2015. Hindi yan dahil doon sa bigla mong pag-shift. Doon ako naniniwala kasi parang breakthrough lang yun eh. Yun lang yung kumbaga parang cherry on top eh. Yun nangyaring breakthrough sa'yo nung January or nung December. Pero yung results na yan is nanggaling doon sa efforts mo noong 2017, 2016. And ganun din, pare, following the same process, ganun din yung mangyayari dyan sa magiging results mo in 2019, 2020 if in-apply mo na yung mga naaral mo this year. So, kumbaga para talagang magtanim may di biro. Ganun, Brad. Medyo na ko dun Oo. Mind blown ako dun pa. Umaga na nung hinugot. Saan ka na mind blown? Yung results of this year came from the previous years. Medyo tama. Medyo sa pool. Sa pool. Brad, parang si Gloria yan, Brad. Alam mo kung saan ko nakita yan? Kay Gloria. Yung mga ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Si GM Ethics. Teka lang, medyo political ka pala. Hindi naman. Wala akong dyan. Pero when it comes to results, si Gloria yung pinaka-idol ko na presidente. Kasi